Nako po, ito, maganda kong pag-usapan po, at diskusyonan po mga kabida, po. Matindi po ito, Inamin po ngayon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, mga kabida, na 3 hanggang 6 na buwan na lang, mga kabida, matutukoy na po nila kung sino po itong hitman na di umano hinire daw ni Vice President Sara Duterte, para patayin ito si President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka ito si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Ang pag-amin po ni Matibag ay ginawa sa ika-10 na araw ng impeachment trial, ni Vice President Sara Duterte, nang siya po ay isinalang bilang testigo, ng prosecution panel, mga kabida. Ito, babasahin ko muna itong article ng Ang Balita ngayon, Umano'y hitman inaasahang matutukoy sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, Matibag. Inaasahan ng National Bureau of Investigation o NBI na matukoy sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang umano'y kinontrata o hitman na binanggit kaugnay ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa impeachment trial, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na umaasa ang ahensya na magiging mas malinaw ang datos habang nagpapatuloy ang investigasyon. Okay, ito yung kanya sinabi po, mga kabida. As we go on to the progress, probably within 3 to 6 months ay magkakaroon na tayo ng mas malinaw na data tungkol po dito, ani Matibag. Muling tinanong ni Senator Judge Win Gatchalian, okay, ito si Matibag po, but in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kinontrata. Sumagot po si Matibag po, mga kabida. Yun po yung ating inaasahan. Okay? Ang pahayag ay tumutukoy sa inaasahang pag-usad ng investigasyon ng NBI at hindi nangangahulugang matukoy na o mapatunayan na ang sino mang umano'y hitman o kinontrata. Okay? Yun yung naging pahayag po ni NBI Director Melvin Matibag po, mga kabida. In 3 to 6 months mula ngayon, mga kabida, baka magkakaroon daw ng linaw. Most probably, baka matukoy po nila, mga kabida, kung sino po yung hitman, Ewan ko ba kung matutukoy pa nila yan, mga kabida, kasi nung nag-imbestiga, si Attorney Lutok, okay, mga kabida, patungkol sa death threat ni Vice President Sara Duterte. Okay? Hindi nga nila natukoy kung sino po yung hitman na sinasabi po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Inamin po ni Lutok na failure sila doon sa pag-identify, mga kabida, sa sinasabi yung hitman na inutusan daw ni VP Sara. Na kung meron pong mangyari po sa kanya, mga kabida, yun yung gagawin po ng hitman na yun. Okay? Tapos ngayon, mayroon na pong parang lead itong NBI. Sabi po ni Matibag, o baka nagbabluff na lang po itong si Matibag po, mga kabida. Kasi gaya ng sinabi ko po sa previous vlog ko po, mga kabida, hindi natin alam na binabluff lang po tayo ng Vice Presidente nung sinabi po yun niya, mga kabida. Hindi po totoo na meron po siyang kinausap na hitman, mga kabida, po. Tapos sumakay kaagad tayo. Sumakay kaagad itong NBI, sumakay kaagad itong nasa prosecution panel, mga kabida, na matindi po ang death threat na binitawan po ng Vice Presidente, mga kabida. Okay? Pero siguraduhin po ng NBI na kung meron man po silang matukoy na hitman, yun yung hitman na kinausap po ni Sara Duterte, Okay? Kasi ito yung aking analysis po, mga kabida. Unang-una po, ang nakakaalam po mga kabida kung sino po ang tinutukoy po ni Sara Duterte, kung totoo man po yun, si Sara Duterte lang po, at saka yung hitman, mga kabida. Okay? Wala na pong ibang nakakaalam. Imposible naman po na ipagsabihan, ni Sara Duterte sa kanyang mga kasamahan po sa OVP o di kaya sa mga close friends po niya, na meron po siyang hinire na hitman. Hindi. Imposible po yun. Kung totoo man po yun, mga kabida. Kaya, malaking challenge po ito
sa panig po ng NBI, mga kabida, no, natukuyin kung sino po yung sinasabi po ni Sara Duterte na kanyang inutusan. Kasi kung pagdating ho ng panahon, sasabihin po ng NBI, ito na, tukoy na namin. Medyo kaduda-duda po yun, ano, mga kabida. Kasi gaya ng sinabi ko po, 2 tao lang po at 3 pala. Isali na lang po natin ang Panginoon po, ano, mga kabida. Ang nakakaalam kung totoo yung sinabi po ni Sara Duterte o hindi. Okay, pero para sa akin, personal ko pong pananaw, bluff lang ata yun, ano, ng Vice Presidente, mga kabida. Bigla na lang po tayong sumakay. Okay, dun ho sa bluff na yon. Okay? Ganun talaga pag ano ka nasa emotion, outburst ng emotion mo, ano, mga kabida. Kahit ano na lang po ang masasabi po ninyo, ano, mga kabida. Mismo nga, itong si Matibag, inamin po niya during the hearing, ano, mga kabida, na nung panahon po na meron po siyang kalaban po, ano, mga kabida. Okay? Inungkat kasi yon, ano, nung nagsilabasan na video na nagbanta po, ano, itong si Matibag, mga kabida, sa isang personalidad, ano, at sinabi po niya na papatayin daw niya ito, na walang ebidensya po, ano, mga kabida. Yun yung malinaw na threat. Okay? Diba? Yun yung malinaw na threat po, ano, mga kabida, ano po. Pero sabi po niya, okay, during the course of the hearing, dahil daw sa kanyang emotional outburst yun, kaya nasabi po niya yun, ano, mga kabida. Ganun din yun. Okay, kay Sara Duterte. Kaya nahuli nga itong si Matibag doon sa kanyang sinabi, ano, mga kabida. Okay? Na yung nangyari po kay Sara Duterte, due to her emotional outburst, yun, nasabi po niya yun. Pero actually, sa totoo lang po, wala hong criminal intent po ang Vice Presidente na gawin po niya yung crime, ano, mga kabida. Napatayin po ang Presidente, First Lady, at saka dating House Speaker na si Martin Romualdez, mga kabida. Ano po. Kasi unang-una, may threat po ang Vice President at ang kanyang pamilya po, ano, mga kabida. So, syempre naman, pag na-receive mo yung information na merong threat, sino naman po ang hindi ho magagalit dyan, ano, mga kabida? Diba? Oh. So, eto, dapat po, malinaw, ano, mga kabida, kung matutukoy man po ng NBI, yung hitman, siguraduhin po nila, yun talaga yung totoong hitman. Okay, mga kabida. At hindi ho full guy, ano, mga kabida, ano po. Yun lang yung medyo nakaka-worry po, ano. Baka naman po, mag-feel po sila ng full guy. Okay, mga kabida, kasi, yun nga nagbigay po sila ng taning 3 to 6 months. Okay? Kung hindi ho nila matukoy yan, 3 to 6 months, ang nakakabahala kung maglabas po sila ng full guy, ano, mga kabida. Pero anyway, kahit na po maglabas po sila ng full guy, malalaman po yan, ano, mga kabida, kung totoong yun yung hinar po ng Vice Presidente, ano po, mga kabida, no? Kaya nga uulitin ko po, ano, mga kabida, kung meron man pong matukoy po itong NBI, ano, na sinasabi hong hitman, di umano, na hinar po ni Vice President Sara Duterte sa kanila hong ginagawang investigasyon, isiguraduhin po na hindi po yan full guy, ano, mga kabida. Okay? Kasi, imagine that, ano, 2 tao lang po ang nag-usap. Tapos meron pong nakakaalam po, ano, unless, ano, kung yung kinausap po ni Sara Duterte, kung totoo man po yun, siya yung lumabas po, ano, at magturo po kay Sara Duterte na kinausap po ng Vice Presidente po, ano, mga kabida. Okay? Yun yung, ano nakakabahala po, ano, mga kabida, na 2 tao lang po ang nag-uusap. Kung totoo man po yun na nag-uusap po sila, no, VP Sara at saka yung sinasabi hong hitman, tapos meron pong ibang taong makakaalam po, ano, mga kabida. Diba? Yun yung nakakatakot. Baka naman po, ang resulta dyan, mga kabida, kung meron man pong resultang investigasyon po ng NBI, ibang tao po. Anyway, eto, haka-haka lang po ito, ano, mga kabida, ano po. Hindi naman po natin sinasabi na gagawa po ng paraan po ang NBI para maglabas po ng fall guy, ano, mga kabida, ano po. Hindi naman po ata gawain po ng NBI yon, ano. Ang sa atin lang po,
sana maging patas po ang NBI dito sa kanila investigasyon. Kung wala ko silang mahahanap po mga kabida na hitman, then so be it, mga kabida. Kung meron po, so be it din. Basta totoo lang po, mga kabida. Basta fair lang po yung ginagawang investigasyon po ng National Bureau of Investigation, Pero para sa akin, medyo may hirapan po ang NBI na hanapin po itong hitman na ito, mga kabida. Dahil gaya na sinabi ko po, posible kong bluff lang po yun ng Vice Presidente. Hindi po totoo na meron po siyang kinausap po, mga kabida. Okay? Unang-una po, mahirap po establish po mga kabida o meron pong hinar ang Vice Presidente. Okay? Ito nga si Attorney Lutok ng dating cybercrime mga kabida ng NBI, hindi nga nila natukoy kung sino yung anong tawag po dyan? Hitman na sinasabi ho ni BP Sara, mga kabida. Since nangyari po ito, 2024, shall we say, isang taon po nag-imbestiga ang NBI ho dito. Hindi nga nilang natukoy yun. Ito pa ngayon, na ilang buwan lang po, na nanungkulan ito hong si Matibag, mga kabida. Tapos tutukuyin lang po nila within 3 to 6 months po, Okay? Ano yan, Superman? Anyway, abangan po natin ito kung investigasyon po ng NBI. Kung totoo yung sinabi po ni Matibag, na within 3 to 6 months, matutukoy na po nila mga kabida ito kong hitman na sinasabi kong hinire daw ni Sara Duterte para po patayin ito kong si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka si House Speaker Martin Romualdez. For your comment and for your opinion, please comment down sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyo lahat.